Sa masiglang lungsod ng Maynila, merong lalaking nagngangalang Anton Reyes na sumusuong sa masisikip na kalsada patungo sa kanyang trabaho. Isang dedikadong supervisor sa call center, kilala si Anton sa kanyang pagiging maaasahan at kalmadong disposisyon. Hindi naging madali ang buhay para sa kanya, ngunit dala niya ang tahimik na optimismo na magbubunga ang kanyang pagsisikap. Isang maulan na hapon, habang naghahanap ng silungan si Anton sa isang maliit na cafe, napansin niya ang isang babaeng nakaupo sa tabi ng bintana, abala sa pagbabasa ng libro. Siya si Mia, isang guro sa elementarya na may pagmamahal sa literatura. Agad na nakuha ni Mia ang atensyon ni Anton dahil sa kanyang maliwanag na mga mata at mainit na ngiti. Nangangalap ng lakas ng loob, lumapit si Anton sa mesa ni Mia. "Excuse me, miss. May nakaupo ba dito?" Tanong ni Anton. Itinuturo ang upuang kaharap niya. Tumingala si Mia. Nagulat ngunit hindi naman nabalisa. "Wala, pwede kang maupo. Maganda rin na may kasamang makakakwentuhan sa ganitong maulan na araw." Pagbibiro niya. Pero nagpatuloy nga ang pag-uusap nila. Nalaman ni Anton na kalilipat lang ni Mia sa Maynila para ipagpatuloy ang kanyang karera bilang isang guro. Ikinuwento ni Mia ang kanyang mga pangarap at mga pagsubok sa pag-aadya sa buhay lungsod. Si Anton naman ay nagbahagi ng kanyang mga karanasan at mga pag-asa para sa mas maliwanag na kinabukasan. Kalaunan ng kanilang pagkakakilala ay naging malalim na pagkakaibigan. Nakahanap sila ng kasiyahan sa piling ng isa't isa. Ang kanilang mga pangarap at pagsubok ay nagpatibay ng kanilang samahan. Hinangaan ni Anton ang katatagan ni Mia at ang kanyang walang sawang dedikasyon sa kanyang mga estudyante. Samantalang pinapahalagahan ni Mia ang kabaitan at katatagan ni Anton. Isang gabi habang naglalakad sila sa Manila Bay, humarap si Anton kay Mia. Kabado ang puso. "Mia, alam kong hindi naging madali ang buhay pero naniniwala ako na kaya nating harapin ang lahat ng magkasama. Will you marry me?" Naluwa si Mia. Sa loob kasi ng ilang taon nilang pagsasama simula noong una silang magkita, puro kasiyahan at pagmamahal ang nadarama niya sa lalaki. "Oo, Anton, naniniwala rin ako dyan. Harapin natin ang hinaharap ng magkasama." Ang kanilang unang mga taon ng pag-aasawa ay puno ng pagmamahal, ngunit puno rin ng pagsubok. Ang mga limitasyon pagdating sa pera ay nagdudulot ng mga sakripisyo at mahabang oras ng trabaho para sa kanilang dalawa. Madalas nagtututor si Mia pagkatapos ng klase, habang si Anton naman ay kumukuha ng mga dagdag na shift sa call center. Nangungupahan sila sa isang maliit na apartment. Nagtsatsaga sa kung ano ang meron sila. Laging sumusuporta sa isa't isa, sa hirap man at ginawa. Gayunpaman maraming mga hamon ang dumating sa kanilang buhay. Hinarap ng mag-asawa ang kalungkutan ng ilang beses malaglagan ng anak si Mia. Bawat pagkawala ay nagdudulot ng matinding sakit. Sinusubok ang kanilang emosyonal na katatagan at pinipilit ang kanilang relasyon. Si Mia lalo na ay nakakaramdam ng matinding pagkabigo at kalungkutan. "Hindi ko maintindihan kung bakit palaging ganito." Umiiyak si Mia isang gabi. Hawak ang kamay ni Anton. "Hindi mo kasalanan, Mia. Malalampasan natin to. Kailangan nating maniwala na darating din ang tamang panahon." Ani Anton. Bagamat mabigat din ang kanyang puso sa kalungkutan. Lumala rin ang kanilang pinansyal na problema nang magkasakit ang tatay ni Mia. Nagsimula na ngang dumagdag ang mga gastusing medikal at kailangan ni Mia na magpadala ng pera sa kanilang probinsya. Nagdudulot ito ng dagdag na pasanin sa kanilang gipit na budget. Ang stress ay nagdulot ng madalas na pagtatalo. "Bakit mo ba patuloy na binibigyan sila ng pera kung halos hindi na nga natin kayang bayaran yung mga sarili nating mga utang?" Galit na wika ni Anton sa isang mainit na pagtatalo. "Pamilya ko sila, Anton. Hindi ko sila kayang pabayaan," sagot ni Mia. Tumutulo ang mga luha dahil sa frustration na kanyang nararamdaman. Sa kabila ng tensyon, palagi nilang natatagpuan ng paraan para magkaayos. Ang kanilang pagmamahal sa isa't isa ang nagsisilbing pandikit na nagpapatibay sa kanilang samahan. Ngunit ang patuloy na pressure ay nagdudulot ng matinding epekto. Nagsimulang magkasakit na rin si Anton dahil sa stress at kakulangan sa tulog. At ang kalusugang pangkaisipan naman ni Mia ay nagsimula na ring humina. Nagpapakita ng mga sintomas ng anxiety at depression. Isang gabi habang nakahiga sa kama,
Bumulong si Mia. Anton, sa tingin mo ba nagkamali tayo? Sa pagpili ng buhay na to? Sa pagharap sa lahat ng mga pagsubok na to? Humarap si Anton sa kanya. Ang kanyang mga matay nagpapakita ng parehong takot. Hindi ko alam, Mia, pero alam ko na mahal kita. At hanggat magkasama tayo, naniniwala kong kaya nating lampasan ng lahat. Ang kanilang pagmamahal at determinasyon ang nagdala sa kanila sa mga mahihirap na panahon. Nakahanap sila ng kasiyahan sa mga simpleng bagay. Ang magkasamang pagkain, paglalakad sa parke, mga gabing pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap. Ang kanilang samahan ay lumalalim sa bawat araw. Ang kanilang pagmamahal ay nagsisilbing liwanag ng pag-asa sa gitna ng mga hamon na kanilang hinaharap. Hindi nila alam, ang pinakamalaking pagsubok ng kanilang katatagan ay paparating pa lamang. Isang pagsubok na magtutulak sa kanila sa kanilang mga hangganan. At lampas pa, ngunit sa ngayon, kumakapit sila sa isa't isa. Naniniwala na hanggat magkasama sila, kaya nilang lampasan ang anumang pagsubok. Patuloy na sinusubok ng buhay ang katatagan ni na Anton at Mia. Sa kabila ng maraming pagsubok, kumapit sila sa pag-asang darating din ng mas maliwanag na mga araw. Ang kanilang matatag na paniniwala sa isa't isa ay sa wakas nagbunga nang matuklasan ni Mia na siya ay muling nagdadalang tao. Sa pagkakataong ito, maayos ang naging takbo ng pagbubuntis niya at nangarap ang mag-asawa ng isang kinabukasang puno ng masasayang alaala kasama ang paparating nilang anak. Isang mainit na araw ng tag-araw, isinilang ni Mia ang isang magandang sanggol na lalaki na pinangalanan nilang Gabriel. Ngunit saglit lamang ang kanilang kaligayahan nang malaman nila na si Gabriel ay ipinanganak ng kulang sa buwan at may malubhang komplikasyong medikal. Agad siyang inilagay sa ICU at ang tunog ng mga beeping monitor at ang tanawi ng kanilang munting sanggol na nakakabit sa mga life support machine ang naging bagong realidad nila. Laging nasa ospital sina Anton at Mia habang unti-unting nadudurog ang kanilang puso sa bawat araw na makita nila ang kanilang anak na nagsusumikap mabuhay. Agad na lumobo ang mga gastusing medikal at nabaon sa utang ang mag-asawa. Si Mia na dating matatag ngayon ay mukhang marupok at pagod na. Isang hapon habang nakaupo sila sa tabi ng kama ni Gabriel, lumapit sa kanila si Dr. Santos, ang lead pediatrician na may mabigat na ekspresyon. Mr. and Mrs. Reyes, kailangan nating pag-usapan ang kalagayan ng anak niyong si Gabriel. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Anton. Ano pong problema, Dok? Bumuntong hininga si Dr. Santos at umupo sa tabi nila. Napaka-seryoso ng kalagayan ni Gabriel. Kita naman natin nagsusumikap siyang mabuhay pero hindi nagde-develop yung mga organs niya gaya ng inaasahan namin. Ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin pero ang katotohanan ay manipis ang tsansa niyang mabuhay. Pauminhin. Hinawakan ni Mia ng mahigpit ang kamay ni Anton. Nanlalamig ang kanyang muka. Dapat may magawa pa tayo. Kailangan nating makaisip ng paraan. Umiling si Dr. Santos. Pwede naming ipagpatuloy ang life support pero mahalagang isaalang-alang ang kalidad ng buhay ni Gabriel at ang matinding strain na maidudulot nito sa inyo. Hindi lang sa emosyonal, lalong-lalo na sa pinansyal. Siguradong mamomroblema kayo. Bumigat ang mga salita ng doktor. Alam nila na napakalaki ng mga gastusin sa medikal at ubos na ang kanilang ipon. Nag-extra trabaho si Anton at si Mia ay muling nagtuturo. Pero hindi pa rin ito sapat. Ang mga nangongolekta ng utang ay walang awa na lalo lamang nagpataas ng kanilang stress. Habang papalabas sila ng ospital, humarap si Mia kay Anton. Puno ng luha ang mga mata. Ano ang gagawin natin, Anton? Hindi ko kayang mawala siya, hindi ko kaya. Makakahanap tayo ng paraan, Mia. Kailangan nating kayanin. Sagot ni Anton, bagamat ramdam ang bigat ng kanilang sitwasyon. Lumipas ang mga linggo at buwan, ngunit hindi nagpakita ng malaking pagbuti ang kalagayan ng anak nilang si Gabriel. Ang buhay ng mag-asawa ay naging walang tigil na cycle ng trabaho, pagbisita sa ospital at mga gabi na walang tulog na puno ng pag-aalala. Pareho silang emosyonal at pisikal na pagod. Ang kanilang dating matatag na samahan, ngayon ay nakataya dahil sa bigat ng kanilang pinagdadaanan.
Isang gabi umuwi si Anton at nadatnan si Mia na nakaupo sa dilim. Umiiyak. Mia, anong nangyari? Nakatanggap ako ng tawag mula sa hospital. Kailangan na raw nating magdesisyon tungkol sa life support ni Gabriel. Hindi na natin kayang ituloy ito, Anton. Hindi ko alam ang gagawin. Humihikbing sabi ni Mia. Ramdam ni Anton ang tila ba pagbagsak ng kanyang puso. Alam niya ang katotohanan ngunit hindi niya kayang harapin ito. Mia, kailangan nating isipin ang kapakanan ni Gabriel. Baka oras na para pakawalan siya. Hindi! Sigaw ni Mia, puno ng pigati ang boses. Hindi natin siya pwedeng sukuan. Hindi natin kakayanin. Siya lang ang nag-iisang dahilan kung ba't gusto ko pang mabuhay, Anton. Naiintindihan mo ba yun? Nabigla na nga lang sila nang may kumatok sa pintuan. Isa itong kinatawan mula sa departamento ng paniningil ng hospital. May dala na namang abiso tungkol sa kanilang hindi nababayarang mga bayarin. Lalo pang tumindi ang pressure at ubos na ang kanilang mga option. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kama, parehong hindi makatulog ang dalawa. Bumulong si Mia. Anton, sa tingin mo ba makakahanap tayo ng paraan para malutas tong problemang to? Niyakap ni Anton si Mia. Bumagsak na rin ang kanyang mga luha. Hindi ko alam, Mia. Pero ano man ang mangyari, haharapin natin to ng magkasama. Hindi nila alam. Ang pinakamahirap na desisyon sa kanilang buhay ay paparating na. Isang pagpiling magtutulak sa kanilang pagmamahal at katatagan sa sukdulan. Ang mga sumunod na araw ay naging malabo para kina Anton at Mia. Puno ng dalamhati at kawalan ng pag-asa. Bawat sandali ay kinakain ng pag-iisip tungkol kay Gabriel at ang masakit na desisyon na kanilang hinaharap. Ang bigat ng kanilang sitwasyon ay parang mabigat na pasanin na pumipigil sa anumang pag-asa na kanilang pinanghahawakan. Isang gabi habang nakaupo sa madilim na sala, binasag ni Mia ang katahimikan. Anton, hindi ako makatulog. Tuwing ipipikit ko yung mga mata ko, nakikita ko si Gabriel na nahihirapan. Pakiramdam ko, binibigo ko siya. Na para bang pinapabayaan ko siya. Puno ng sariling luha si Anton. Hinawakan ng kamay ni Mia. Mia, hindi mo siya binibigo. Ginagawa natin ang lahat ng makakaya natin pero kailangan nating isipin kung ano ang mas makakabuti para kay Gabriel. Kahit pa masakit para sa atin. Tuloy-tuloy ang pag-iyak ni Mia. Paano natin pipiliin yun, Anton? Paano natin pipiliing pakawalan ang sarili nating anak? Nanginginig ang boses ni Anton habang sumasagot. Hindi ko alam, Mia. Wala akong sagot sa tanong mong yan pero alam kong hindi natin siya pwedeng hayaang magdusa. Kailangan nating maging matatag para sa kanya. Kinabukasan, bumalik sila sa ospital upang muling kausapin si Dr. Santos. Nakikita sa mata ng doktor ang kanilang sakit. Naiintindihan ko kung gaano ito kahirap para sa inyo. Pero kailangan yung isaalang-alang ang kalidad ng buhay ni Gabriel. Ang patuloy na life support ay maaaring magpahaba lang ng kanyang pagdurusa. Halos pabulong ang sagot ni Mia. Ano ang gagawin niyo kung anak niyo ang nasa kalagayan ni Gabriel, Doc? Tanong niya. Malalim na bumuntong hininga si Dr. Santos. Bilang magulang, gusto kong kumapit ng habang buhay. Pero ako bilang doktor, alam kong minsan, ang pagpapakawala ang pinakamabait na bagay na magagawa natin para sa mga mahal natin. Bumigat ang mga salita ng doktor. Dala ang hindi matitiis na katotohanan. Umalis sina Anton at Mia ng ospital na alam na kailangan na nilang gawin ang pinakamahirap na desisyon sa kanilang buhay. Ang pag-uwi ay tahimik. Bawat isa sa kanila ay nalulunod sa sarili nilang dagat ng kalungkutan. Sa gabing iyon, si Anton ay nakaupo mag-isa sa nursery ni Gabriel. Nakatitig sa crib na kanilang inihanda ng buong pagmamahal. Napuno ng mga damit pambata, laruan at lahat ng mga pangarap nila para sa kanilang anak, ang silid na iyon. Nakita siya ni Mia doon. Hawak ang isa sa maliliit na kumot ni Gabriel. Tumutulo ang luha. Anton, ano ang naiisip mo? Tanong ni Mia. Nanginginig ang boses. Napatingin si Anton sa malayo.
Iniisip ko lang lahat ng mga bagay na hindi na natin magagawa kasama siya. Sabi ni Anton, halos pumutok ang boses. Hindi na natin siya matuturuang maglakad, magbisikleta, makita siyang lumaki. Sobra namang lupit ng mundo, Mia. Hindi makatarungan. Lumuhod si Mia sa tabi niya. Niyakap siya ng mahigpit. Alam ko, Anton. Alam ko. Pero kailangan nating maging matatag para sa kanya ngayon. Kailangan nating bigyan siya ng kapayapaan. Ang desisyon ay mabigat sa kanila, pero alam nilang kailangan nilang gawin ito nang magkasama. Kinabukasan, bumalik sila sa ospital. Durog ang kanilang mga puso sa bawat hakbang. Habang nakatayo sila sa tabi ng kama ni Gabriel, mahigpit silang naghahawak kamay. Humuhugot ng lakas sa isa't isa. Dr. Santos, nakapagdesisyon na kami, sabi ni Anton. Matatag ang boses sa kabila ng mga luha. Ayaw na po naming magdusa pa si Gabriel, kaya pakiusap. Tulungan niyo po kaming bigyan siya ng kapayapaan. Tumango ang doktor. Naluluha rin. Ipinapangako ko. Gagawin namin itong kasing payapa hanggat maaari para sa kanya. Habang naghahanda sila sa pinaka-malungkot na pangyayari sa kanilang buhay, bigla na lamang pumasok ang isang nurse, puno ng pag-aapura ang kanyang muka. Mr. and Mrs. Reyes, sandali lang po. Nagtaka at bahagyang umasa sina Anton at Mia. Ano yun? Tanong ni Mia, halos pabulong. May nangyari, sabi ng nurse, na naghahabol hininga. Isang lalaki ang dumating sa hospital kanina. Binayaran niya lahat ng utang niyo sa medikal at nag-iwan din ng malaking halaga para daw sa pangangailangan ni Gabriel sa hinaharap. Napatitig sila sa nurse, hindi makapaniwala. Sino siya? Tanong ni Anton, halos hindi makapagsalita. Umiling ang nurse. Hindi niya sinabi ang pangalan niya. Sinabi lang niya na gusto niyang tumulong at karapat-dapat daw si Gabriel na magkaroon ng pagkakataon. Dumagsa ang mga emosyon kay Mia. Napaluhod siya sa sahig. Humagulhol at lumuhod din si Anton sa tabi niya. Yakap siya ng mahigpit. Magkahalong luha ng kalungkutan at pasasalamat. Lumapit si Dr. Santos, tahimik na nanonood. Nagbago na ang lahat. Sa tulong na to, maaari nating ipagpatuloy ang paggamot kay Gabriel at bigyan siya ng pinakamainam na pangangalaga. Mahaba pa ang daan pero hindi na imposible. Tumingin si Anton kay Mia, puno ng kaluwagan sa dibdib at hindi makapaniwala. Mia, ito na ang pagkakataon natin na maaari nating ipaglaban si Gabriel ang buhay niya. Tumango si Mia, puno ng emosyon ng boses. Oo, Anton, ipaglalaban natin siya ng buong lakas natin. Sa bagong pag-asa, ibinalik nila ang kanilang atensyon sa kanilang anak. Nararamdaman ang pag-angat ng kanilang mga dalahin. Mahirap pa rin ang paglalakbay na kanilang tatahakin pero sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakaramdam sila ng liwanag ng pag-asa. Magkasama, pinangako nilang gagamitin ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanila. Handang harapin ang anumang hamon na darating, puno ng pagmamahal at determinasyon para sa kanilang anak. Nanatiling kritikal ang kalagayan ni Gabriel sa mga linggo kasunod ng misteryosong donasyon. Si Anton at Mia ay nanatili sa tabi niya, puno ng takot ngunit pinapalakas ng bagong pag-asa. Sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ng medical team, tila nasa bingit pa rin ang kamatayan si Gabriel. May mga gabi na humihina ang kanyang paghinga at ang mga makina ay paminsan-minsang nag-a-alert, nagdudulot ng matinding takot sa kanyang mga magulang. Naghahawak kamay sila, bumubulong ng mga panalangin at mga salitang pampalakas ng loob para kay Gabriel. Ang emosyonal na bigat ay napakalaki ngunit nahanap nilang lakas sa pagmamahal nila sa kanilang anak at sa isa't isa. Isang gabi na puno ng pangamba, lumala ang kalagayan ni Gabriel. Nagsikap ang mga doktor na patatagin siya habang wala namang magawa sina Anton at Mia kundi manood at manalangin. Pakiramdam nila'y huminto ang oras. Bawat segundo'y nagiging isang napakahabang panahon. Ngunit milagrosong tumugon si Gabriel sa paggamot. Ang kanyang maliit na dibdib ay nagsimulang umaangat at bumababa ng mas regular at unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang mga pisngi.
Lumapit si Dr. Santos kina Anton at Mia na may halong kaluwagan at pagkagulat. Si Gabriel, isa siyang tunay na fighter. Sabi niya, puno ng paghanga. Kahanga-hanga kung paano siya lumalaban. Pero kailangan pa rin natin siyang bantayan ng maigi, pero ito ay isang napaka-positibong senyalis na. Lumipas ang mga buwan at unti-unting bumuti ang kalagayan ni Gabriel. Ang dating palaging nag-a-alarm ng mga makina ay naging bihira na lamang at lumakas ang kanyang maliit na katawan. Nakikita ni Anton at Mia na unti-unting sumigla ang kanilang anak. Puno ng pasasalamat at pagmamahal ang kanilang mga puso. Isang maaraw na hapon habang nakaupo si Mia sa tabi ng crib ni Gabriel, hinahaplos ang kanyang buhok, isang nurse ang lumapit sa kanya na may banayad na katok sa pinto. Mrs. Reyes, may nais pong makipagkita sa inyo. Tumingala si Mia. Nagtataka. Sino po sila? Tanong niya. Ngumiti ang nurse. Sabi niya siya raw po ang tumulong sa magastusin sa ospital ni Gabriel. Tumakbo at mabilis na tumibok ang puso ni Mia habang sinusundan ng nurse papunta sa waiting room. Doon ay nakaupo ng tahimik sa isang upuan ang isang lalaking nasa kalagitnaang edad na may mabait na mata at banayad ng ngiti. Tumayo siya nang lumapit si Mia. Inilahad ang kanyang kamay. Mrs. Reyes, ikinagagal ko po kayong makilala. Ako nga po pala si Carlos. Niyakap ni Mia ang kanyang kamay. Puno ng luha ang mga mata. Sir Carlos, hindi ko po alam kung papaano ko kayo papasalamatan. Iniligtas niyo po ang buhay ng aming anak. Ngumiti ng mainit si Carlos. Pakiusap, Carlos na lang po ang itawag niyo sa akin. At hindi niyo nang po kailangan magpasalamat. Tinupad ko lamang po ang huling hiling ng aking ama. Inakay ni Mia si Carlos sa isang upuan, puno ng kuryosidad. Ang tatay niyo po? Pwede niyo po bang ikwento sa akin ang ibig niyong sabihin? Umupo ng maayos si Carlos. May malalim na ekspresyon. Yung tatay ko, si Manuel, ay saktong nasa ospital nang ipinanganak si Gabriel. Yung anak ko, pinapanganak din nung araw na yon. Bale, apo niya yon. Tapos narinig ng tatay ko yung mga doktor na nag-uusap tungkol sa kalagayan ng anak ninyong si Gabriel at kung gaano kayo nag-aalala. Huminto siya sandali, malayo ang tingin. Yung tatay ko, pinagpala siya ng masigit sa kanyang kailangan at palagi niyang pinaniniwalaan na dapat gamitin ang yaman para makatulong sa iba. Pumanaw siya pagkatapos ng araw na yon pero ang kanyang huling-hiling ay tiyaking may pagkakataon si Gabriel na mabuhay. Hiniling niya na sa akin na ako na daw ang bahala sa lahat at hindi ko naman kayang tanggihan ang kanyang huling-hiling. Pumatak ang mga luha ni Mia habang nakikinig. Carlos, binigyan niyo po kami ng regalo na hindi namin kailanman mababayaran. Banayad na inaplos ni Carlos ang kamay ni Mia. Hindi niyo po kailangang magbayad. Pangako niyo lang na mamahalin niyo si Gabriel ng buong puso niyo at bibigyan siya ng pinakamagandang buhay. Yan lang po ay sapat ng pasasalamat para sa akin. Sumama si Anton sa kanila. Lumalaki ang mga mata ng makilalang lalaking nagligtas sa kanilang pamilya. Sir Carlos, hindi ko alam kung papaano namin ipapahayag kung gaano kami nagpapasalamat sa iyo. Binigyan niyo po kami ng pag-asa noong wala na kaming natitira. Ngumiti si Carlos kay Anton. Kumikislap ang mga mata. Alagaan niyo po ang inyong pamilya, Anton. Yan lang po yung hinihiling ko. Lumipas ang mga buwan, patuloy na lumakas si Gabriel. Ang dating mahina niyang katawan ay puno na ng buhay at enerhiya. Naging mahalagang bahagi ng kanilang buhay si Carlos. Madalas bumisita at natutuwa sa nakikita niyang improvement ng bata. Isang gabi habang sila ay magkasamang nakaupo sa hardin ng ospital, ibinahagi ni Carlos ang higit pang kwento ng kanyang tatay. Buong buhay ng tatay ko nagsumikap siya at naniniwala na dapat gamitin ang kanyang yaman para gawing mas magandang mundo. Ang buhay ni Gabriel ay patunay ng paniniwalang yun. Nakikinig sina Anton at Mia. Puno ng pasasalamat ang kanilang mga puso. Alam nilang kung hindi dahil sa kagandahang loob ni Manuel at sa dedikasyon ni Carlos na tuparin ang hiling ng kanyang ama, mawawala na sana ang kanilang mahal na anak. Nangako silang paparangalan ng kanyang alaala sa pamamagitan ng pamumuhay na puno ng pagmamahal at kabutihan. Itinuturo kay Gabriel ang kahalagahan ng kabaitan at kagandahang loob.
Malayo pa ang paglalakbay ni Gabriel, ngunit sa suporta ng kanyang mapagmahal na magulang at ng kagandahang loob ng isang estrangherong naging pamilya na nila, hinarap niya ang hinaharap ng may lakas at pag-asa. At habang tinitignan nila ang kinabukasan, alam ni Anton at Mia na natanggap nila ang pinakadakilang regalo sa lahat, ang pagkakataong makita ang kanilang anak na lumaki. 25 taon na ang lumipas at ang araw ay nagbigay ng ginintoang liwanag sa abalang lungsod ng Maynila. Marami nang nagbago sa lungsod, pero para kina Anton at Mia, may mga bagay na nanatiling pareho. Nakatira pa rin sila sa kanilang simpleng tahanan. Ngayon ay puno na ng mahalagang ala-ala at mga memorabilia ng isang buhay na pinahalagahan at minahal nila. Ngayon ay isang espesyal na araw. Si Gabriel na itinuturing nilang isang himala ay lumaki bilang isang mapagmahal at dedikadong binata. Mula sa mahina niyang kalagayan sa ICU room hanggang sa pagiging matagumpay na doktor, ang kanyang paglalakbay ay puno ng pagsusumikap, pagmamahal at kabutihan ng mga estrangherong tumulong sa kanyang paglaki. Natupad niya ang pangarap ng kanyang mga magulang at ng kanyang tagapagligtas na si Manuel. Si Gabriel ngayon ay isa ng kilalang doktor, kilala sa kanyang pagiging malasakit at husay. Habang naghahanda si Anton at Mia na pumunta sa ospital kung saan si Gabriel ay nakatalaga bilang Chief Pediatric Surgeon, nagbalik tanaw sila sa kanilang mga pinagdaanan. Naalala mo ba noong halos mawala na tayo ng pag-asa? Tanong ni Mia, maluwa-luwa. Tumango si Anton, puno ng pasasalamat ang boses. Oo, at naaalala ko rin noong bumalik ang pag-asa natin dahil kina Manuel at Carlos. Binigyan nila tayo ng lakas para ipaglaban si Gabriel. Sa ospital, mainit na tinanggap sina Anton at Mia ng mga tauhan at pasyente. Kilala at minamahal sila. Hindi lang bilang mga magulang ni Gabriel kundi dahil na rin sa kanilang suporta sa ospital sa loob ng maraming taon. Nag-organisa si Gabriel ng isang espesyal na okasyon para parangalan ang kanyang mga magulang at ang ala-ala ng lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Pagpasok nila sa Grand Hall, nakita nila si Gabriel na nakatayo sa podium. Nang makita niya ang kanyang mga magulang, ngumiti siya ng malaki. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagdalo. Ang okasyong ito ay hindi lang pagdiriwang ng bago kong tungkulin, kundi pagpupugay din sa mga taong nagbigay ng kanilang buong lakas para maging posible na marating ko kung nasaan man ako ngayon. Tumingin si Gabriel sa paligid, puno ng mga kasamahan, pasyente at kaibigan. 25 taon nang nakalipas. Nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ang aking mga magulang, sina Anton at Mia, ay hindi kailanman sumuko sa akin. At isang mabait na estranghero, si Manuel, na ang pamana ng kabutihan ay nagbago sa aming buhay. Huminto siya, puno ng damdamin. Hindi ako naririto ngayon kung hindi dahil sa kanilang mga pagmamahal at sakripisyo. Ngayon, pinararangalan natin ang pamanang yun sa pamamagitan ng pagtatag ng Manuel Foundation na tutulong sa mga pamilyang nangangailangan, lalo na sa pangangalagang medikal. Nagpalakpakan ng mga tao habang tumayo si Anton at Mia. Luwang-luwa sa pagmamalaki. Lumapit si Gabriel sa kanila. Niyakap sila ng mahigpit. Mahal na mahal ko kayo. Lahat ng narating ko ay dahil sa inyo. Nandoon din si Carlos na ngayon ay matanda na at lumapit sa pamilya. Puno ng luha sa mata. Ipinagmamalaki ka ng iyong ama, Gabriel. Dinala mo ang kanyang pamana sa pinakamagandang paraan. Tumango si Gabriel, hawak ang kamay ni Carlos. Salamat po, Sir Carlos, sa lahat. Ang kabutihan ng inyong pamilyang nagbigay sa akin ng buhay at gugugulin ko ang aking buhay para maibalik ang kabutihan ninyo sa akin. Nagpatuloy ang okasyon sa buong pusong talumpati at mga kwento ng maraming buhay na minsang nahawakan ni Gabriel bilang doktor. Ito ay isang pagdiriwang ng pagmamahal, katatagan at kapangyarihan ng kabutihan. Habang papalapit na ang gabi, nakatayo si Gabriel kasama ang kanyang mga magulang. Tinitignan ng lungsod. Malayo na ang narating natin. Wika niya ng mahina. Tama ka. Sagot naman ni Anton, puno ng pagmamalaki. At lahat ng ito ay dahil sa iyo, anak.
Tinupad mo ang aming mga pangarap. Tumango si Mia. Pinapahid ang kanyang luha. Sobrang proud kami sa iyo, Gabriel. Ang iyong puso, ang iyong malasakit. Wala na kaming hihilingin pa. Napakabuti mong anak. Ngumiti si Gabriel, puno ng pagmamahal ang puso. Utang ko lahat ito sa inyo. At kay Sir Manuel, na ang iniwan niyo sa akin ay magpapatuloy sa pamamagitan ng foundation. Patuloy tayong magbabago ng buhay ng iba. Isang buhay sa bawat pagkakataon. Habang mag-asama silang nakatayo, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa di kalayuan. Alam nila na maliwanag ang hinaharap. Kaya't sa kanilang mga pusong puno ng pag-asa at pasasalamat, hinarap nila ang kinabukasan ng magkasama. Handang ipagpatuloy ang pamana ng pagmamahal na nagligtas sa buhay ni Gabriel at magliligtas pa ng marami. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon, ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para lagi pa tayong makagawa ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.